Nasa harapan ng isang abandonadong bahay ang tatlong magkakaibigan. Bitbit ang kanilang kamera. Isang nauusong challenge ang nais nilang magawa para sa kanilang vlog. Hindi pa naman ganoon kaluma ang bahay. Hindi sinauna ang disenyo nito. Isang tipikal na up and down ito at halos hindi pa kumukupas ang puting pintura sa mga konkreto nitong pader. Ganun pa man ay sinasabi na ng marami na ang bahay daw na ito ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga gaya nilang sumusubok sa mga 3 AM challenge. Ayon kasi sa mga usap-usapan, kapag nakapasok ka daw sa bahay na ito pagsapit ng dilim, ay hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng tatlo. Dahil isang tao pa lang naman ang natagpo ang patay sa loob. Isang lalaking palaboy. Natagpuan itong nakahiga sa kama sa isang kwarto ng bahay. Nanigas na at wala ng buhay. Mula noon daw ay natakot nang bumalik sa bahay na ito ang matandang caretaker. Ayon daw sa matanda, nung umagang matagpuan niya ang bangkay ng palaboy na lalaki. Nakita pa daw niyang may mga anino na mga hugis tao ang nakapalibot sa bangkay. Tila ba pinagpipiestahan pa nila ito? Dahil sa hindi naman na nakakandado ang pintuan, ay madaling nakapasok ang tatlo. Malinis at maayos pa ang loob ng bahay. Bahagyang parte lamang ang may makapal na alikabok. Matino pa ang mga kagamitan. Hindi ito tulad ng ibang haunted house na magulo at sira-sira na. Madilim ang buong paligid. Ngunit hindi gaanong nakakatakot ang dating. Dahil parang nasa loob ka lamang ng isang normal na bahay na nawalan lamang ng kuryente. Okay guys, malapit na mag-3:00. I-ready na natin ang camera. Humanap na tayo ng magandang pwesto. Wika ni Migs. Di ba dito daw natagpuan yung palaboy na lalaki, Migs? Tanong naman ni Jet habang iniilawan ng isang nakabukas na silid. Tingin nyo guys, mas okay bang dyan tayo pumesto mamaya? Wika ni Carlo habang inaayos na ang tripod na paglalagyan nila ng kanilang kamera. Doon na lang tayo sa taas siguro. Mas presko kasi doon. Tugon naman ni Migs. Nahalatang may kilabot na nararamdaman sa nakabukas na silid. Sa kanilang tatlo kasi ay si Migs ang may naiibang pakiramdam. May bukas din siyang third eye, ayon sa kanya. Bakit Migs? May nakikita ka ba? Tanong sa kanya ni Carlo. Wala naman. Mukhang maalinsangan lang kasi sa silid na yan. Tugon ni Migs. Umakyat na ang tatlo sa ikalawang palapag. Malinis at maayos pa rin naman sa parting yun ng bahay. May 2 silid doon na parehong nakasara. Sinubukang buksan ni Jeff ang isa, subalit nakakandado ito. Binuksan naman ni Migs ang isa pa at bumukas naman ito. Dito guys, bukas ang isang to. Tawag ni Migs sa 2. Doon ay may isang lumang kama din. Matino pa ito at malinis pa ang kutsyon na nakapatong dito. Konting pagpag lang ng alikabok at okay na yan. Wika ni Carlo habang siniset up na sa isang sulok ang tripod at ang kamera. Matapos nilang makapaghanda, ay sinimulan na nila ang pagkuha ng video. Nakatutok lang ito sa may kama kung nasaan sila. Habang nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kung anong tingin nila sa buong bahay at kung anong mga nararamdaman nila. Para mas intense ang mga eksena,
ay dinadagdagan na lang nila ang pagsasalita nila ng pag-arte at pagkukunwaring may mga naririnig silang kaluskos o mga huni sa paligid. Hanggang isa-isa silang nakadama ng pagkaantok. Nahiga sila sa kama at isa-isa nang nakatulog. Nakunan ng kanilang kamera ang buong oras na nakatulog sila. Mataas na ang araw nang magising si Migs. Napailing siya nang makita ang dalawa na napakahimbing pa sa pagkakatulog. "Hoy, gising na!" Sambit niya, sabay tapik sa dalawa niyang kasama. Pupungas-pungas na bumangon si Jeff at naghikab pa. "Napasarap yata ang tulog natin ah. Ang akala ko palilipasin lang natin ang 3 AM sa bahay na to." Wika ni Jeff habang nagbabanat-banat pa ng kanyang mga braso. Kinuha naman na agad ni Carlo ang kamera upang makita nila ang nakunan nito sa mga oras na sila ay mahimbing na sa pagtulog. Wala naman silang nakitang kakaiba. Tulog lang sila at halos walang pagkilos sa pagkakahimbing. "We made it, guys. Wala naman palang kakaiba dito." Wika ni Jeff. "Ewan ko, guys. Pero iba ang pakiramdam ko eh." Wika naman ni Migs, na balisa at pabaling-baling ang tingin sa bawat sulok ng silid. "Tirik na ang araw, Migs. Wala na sigurong nakakatakot pa na mangyayari. Mabuti pa ay lumabas na tayo at umuwi na nang mai-upload ko na tong video natin." Wika naman ni Carlo. Nakalabas na ng bahay ang tatlo na walang kung anong nangyari sa kanila. Sumakay na sila sa kotse at nilisan na ang abandonadong bahay. Paano naman kaya nila nasabi na haunted house ang bahay na yun? Ni wala namang nagparamdam sa atin. Wika ni Jeff habang nagdadrive. "Totoo ba, Migs? Kahit ikaw walang naramdaman sa bahay na yun?" Tanong ni Carlo. "Wala eh. Nito lang umaga na may kakaiba akong pakiramdam. Pero wala akong naramdamang kakaibang presensya ng multo o kaluluwa." Tugon naman ni Migs. Makaraan ng ilang sandali, habang banayad nilang binabaybay ang daan pa uwi, ay biglang napasigaw si Migs. "Jeff, may tao sa daan! Iiwas mo!" Sigaw niya habang nakahawak sa balikat ni Jeff. Ngunit bago pa man nila mabangga ang tao sa kalsada, ay bigla na lang itong naglaho sa kanilang paningin. Agad na paapak sa preno si Jeff. Gulat na gulat at pinagpapawisan. Dilat na dilat ang mga matang lumingon kay Migs. "Nakita ko din siya, Migs. Kitang-kita ko." Sambit ni Jeff na nangangatal pa ang mga labi. "Pulubi. Mukha siyang isang pulubi." Wika naman ni Carlo na nasa likurang upuan ng kotse. Napalingon sina Migs at Jeff kay Carlo. "Nakita mo rin ba?" Tanong ni Jeff. Tumango naman si Carlo. "Parang isang palaboy ang anyo. Baka siya yung palaboy na namatay noon sa bahay na yun." Wika ni Jeff. "Pero bakit kaya ngayon siya nagpakita? Bakit kung kailan pa uwi na tayo?" Ang naguguluhang tanong ni Migs. "Ang tanong pre, bakit nakikita din namin siya?" Tanong naman ni Carlo kay Migs. "Oo nga, Migs. Di ba ikaw lang ang may kakayahan makakita?" Sambit naman ni Jeff. Nagpatuloy sa kanilang biyahe ang tatlo. Hindi naman na muling nagpakita pa sa kanila yung lalaking palaboy. Hanggang sa makarating na sila sa kani-kanilang mga bahay. Sina Jeff at Carlo ay parehong mag-isa lang sa kanya-kanyang inuupahan nilang apartment. Si Migs ang labis ang pagtataka dahil ni isang tao sa kanilang bahay
ay wala siyang nadatnan. Nilibot niya ang buong kabahayan nila, subalit ni alaga nilang aso ay wala din. Sa apartment naman ni Jeff ay agad siyang nagpunta sa banyo upang makaligo na. Nangati ang kanyang buong katawan dahil sa paghiga at pagtulog nila sa lumang kama. Sa apartment naman ni Carlo ay ang nakuha nilang video ang agad niyang inasikaso. Naupo na sa sopa si Migs at patuloy pa rin sa pag-iisip. Saan ba nagpunta ang kanyang buong pamilya? Wala namang sinabi ang mga magulang niya kung may pupuntahan silang kamag-anak o kung may balak silang magbakasyon. Naisip niyang tawagan ang mga ito, ngunit pagtingin niya sa kanyang telepono ay wala itong signal. Bagay na nakapagtataka dahil napakalakas ng signal sa kanilang lugar. Wala na siyang nagawa pa. Inisip na lamang niyang baka namasyal lang sa kung saan ang kanyang buong pamilya. Nakadama ng gutom si Migs. Tinungo niya ang kanilang rep. Pagbukas niya ay agad siyang napatakip ng kanyang ilong at napaduwal. Mga nabubulok at panis na pagkain kasi ang laman ng rep. Nalanghap niya ang masangsang na amoy nito na labis na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Alam niyang hindi na ito normal. Hindi hahayaan ng kanyang ina na magkaganoon ang mga pagkain nila sa loob ng rep. Napatakbo siya sa lababo upang doon sumuka. Sarap na sarap sa pagliligo si Jeff. Malamig ang tubig na dumadampi sa kanyang buong katawan mula sa buhos ng shower. Maya-maya pa ay bigla siyang napahinto sa pagsasabon ng katawan. Ang baho, amoy bulok na itlog. Wika ni Jeff sa kanyang sarili. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nang akmang hihilamusan na niya ang sabon sa kanyang muka, ay napatigil siya. Iba na ang kulay ng tubig na bumubuhos sa kanya. Maitim na ito na para bang may tinta ng pusit. Bukod sa maitim na kulay ng tubig, ay may napakabaho pa itong amoy. Nagsisigaw at nagmumura si Jeff sa loob ng banyo. Tingin niya ay hindi na naman nalinisan ng tangke ng tubig ng kanilang apartment. Abala naman sa pag-e-edit si Carlo sa nakunan nilang video. Paulit-ulit pa niya itong pinapanood. Natigilan siya bigla. Tila may nakatayo sa kanyang likuran sa pakiramdam niya. Bigla siyang lumingon patalikod, subalit wala naman siyang nakita. Ngunit kapag tatalikuran na niya ang parting yun, ay talagang damang-dama niya na may kung ano sa likuran niya. Lumabas ng banyo si Jeff na nakatapis ng tuwalya. Puting tuwalya na ngayon ang nagkulay itim na sa dumi ng tubig. Mabibigat ang mga yabag nitong tinungo ang pintuan ng kanyang inuupahang unit. Lumabas siya at kumatok sa katabi niyang unit. Ngunit tila walang tao, kaya lumipat siya sa kabila. Ngunit wala pa ring sumasagot sa pagkatok at pagtawag niya. Nais lang sana niyang tanungin ang kanyang mga kalapitbahay kung madumi din ba ang kanilang tubig. Sa pagkatok ni Jeff sa ikatlo niyang kapitbahay, ay may nagbukas na sa kanya ng pinto. Pero walang taong humarap sa kanya. Madilim ang loob ng bahay at walang anumang ingay na maririnig. "Tao po? May tao ba dyan?" Sigaw at tanong ni Jeff sa kung sino mang nananahan. Ngunit katahimikan lamang ang tugon sa kanya. Pinasya na niyang pasukin ang loob ng unit. Kinakapa niya ang switch ng ilaw sa dingding. Maliwanag ang sikat ng araw, ngunit napakadilim sa loob nito. Walang switch na nakapa si Jeff. Muli siyang tumawag. "Tao po?" Sigaw niya ng malakas. May nabanaagan siyang paggalaw sa dilim.
Hindi niya mawari kung ito na ba ang tao na nagmamay-ari sa unit na ito. Dahan-dahang papalapit sa kanya ang figura. Sa dilim ng paligid ay mas nanaig pa ang pagkaitim ng anyo ng figurang ito. Napako na lamang sa kinatatayuan si Jeff nang unti-unti na niyang masilayan ang figurang nasa harapan niya. Anyong tao ito, ngunit doble ang laki at tangkad. Mahahaba ang mga braso nito, pati mga daliri sa kamay. Wala itong mga paa. Tila nakadikit lamang ito sa sahig at bahagi ito ng kadiliman ng buong paligid. Isang malaki na taong anino ang nasa harapan ngayon ni Jeff. Dinakma ng malaking kamay nito ng nakatulalang lalaki at hinatak patungo sa mas madilim pang bahagi. Doon ay may mga taong anino pang naglitawan. Mas maliliit ang mga ito sa nauna. Tila pinaghihilaan at pinag-aagawan nila ang katawan ni Jeff, na noon ay nagsisigaw na sa labis na takot. Samantala, biglang nawalan ng kuryente sa unit ni Carlo. Napamura siya. Binalot ng bahagyang kadiliman ng paligid niya. Inawi niya ang mga kortina sa bintana. Muling nalatagan ng liwanag ang paligid. Naisipan niyang magtimpla muna ng kape. Nakaligtaan na kasi niya ang mag-agahan kanina. Pinungo na niya ang kanyang kusina. Bahagyang madilim pa sa parting yun, dahil di gaanong naaabot ng liwanag mula sa labas. Nang mapatingin siya sa may lutuan, ay may nakita siyang isang anino na hugis tao. Napaisip siya, may iba pa bang tao sa loob ng unit niya? May nakapasok kaya habang wala siya kagabi? Nagdahan-dahan siya sa paglakad. Aalamin niya kung kanino nagmumula ang nakikita niyang anino. Ngunit nang matanaw na niya ang bahagi kung saan dapat ay nakatayo ang tao na may-ari ng anino, ay wala naman siyang nakita. Nang muli niyang lingunin yung anino, ay unti-unti na itong kumikilos. Tila gumagapang ito sa pader ng kusina. Paakyat at pagapang hanggang sa may kisame. Patungo na ito sa kinatatayuan niya. Napatingala na lang si Carlo sa pagtapat ng anino sa kanyang ulunan. Di na makagalaw pa ang lalaki sa nasasaksihan niya. Nais niyang magsisigaw, ngunit tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Mula sa kanyang paanan ay nagsilitaw pa ang maraming mga anino. Humawak ang mga ito isa-isa sa paa, binti, hanggang sa tila mabalutan na nila ang buong katawan ng lalaki. Nakadama ng pananakit sa kanyang ulo si Migs. Ramdam din niya ang hapdi sa kanyang sikmura at bahagya pa siyang nahihilo. Hindi talaga niya kinaya ang matinding amoy na nalanghap niya sa kanilang rep kanina. Pinasya niyang magtungo na sa kanyang silid upang mahiga. Sa pag-akyat niya ng hagdan, ay natigilan siya. Nasa kalagitnaan na siya noon ng pag-akyat. Nang makita niya na naman ang palaboy na lalaki, nakatayo lamang ito at nakatitig sa kanya. "Anong kailangan mo? Bakit mo ko sinundan? May nais ka bang iparating?" Ang malumanay na mga tanong ni Migs sa kaluluwa ng palaboy na lalaki. Walang tugon na natanggap si Migs. Sa halip ay dahan-dahang umangat ang isang kamay ng kaluluwa at tumuro ang isa nitong daliri. Nakaturo ito sa likuran ni Migs, sa bandang ibaba ng hagdanan. Agad na nilingon ni Migs ang direksyong yon, at noon ay nakita niya ang paglitaw ng isang malaking kamay mula sa sahig. Kamay ng isang anino. Ang kamay ay nagkakaroon ng mahabang braso, katawan, hanggang sa magkaroon na ito ng ulo. Narinig pa ni Migs ang pagtawa ng palaboy na lalaki.
Tawa na tila ba nakakaloko. Nilingon ni Migs ang palaboy na lalaki at ito ay nagwika sa kanya. Akala nyo nakalabas na kayo sa bahay? Mga hangal, pare-pareho na tayo. Hindi nyo din sila matatakasan. Wika ng lalaking palaboy habang tumatawa. Sa muling pagbaling ni Migs ng tingin sa anino, ay nasa tabi na niya ito. Napatingala pa siya sa taas ng malaking anino. Dinakma siya ng malaking kamay nito at doon na nagsisigaw si Migs. Higit 1 linggo ang lumipas. Nagreklamo ang mga residente na nakatira malapit sa abandonadong bahay. Nakakaamoy na sila ng masangsang at parabang patay na tao o hayop na nabubulok o naaagnas na. Nang pasukin ng mga otoridad ang bahay, ay natagpuan nila sa isang silid sa 2nd palapag ang 3 mga bangkay. Magkakatabi ang mga ito sa isang lumang kama. Walang anumang sugat sa katawan na maaaring kinamatay nila. Nakita din doon ang isang kamera. Nang buksan nila ito upang tignan ang mga nakunan nito, ay nakita nila ang pinakahuling video na nakunan nito. Makikita sa video ang 3 lalaki na nagsasalita at nagkwekwentuhan. Hanggang sa isa-isa silang nahiga at nakatulog. Nang mahimbing na ang 3, ay may mga maiitim na nilalang ang isa-isang nagsilitaw. Mga anino. Ang iba ay humawak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 3 lalaki. Ang iba ay tila pumulupot pa. May sumasakal sa kanilang mga liig at may ibang pumapasok pa sa kanilang mga nakabukang bibig. Noon ay nalaman at napatunayan na ng lahat na ang pagpasok sa bahay na yon, sa oras na balot ito sa kadiliman, ay nangangahulugan na ng tiyak na kamatayan.